Ang sabi ng tagapagsalita, kailangan daw, let us respect the wisdom of the decision of the President regarding sa pagbibigay ng bagong posisyon. Wala nga wisdom eh. Can you respect na walang wisdom nga doon eh? Bakit kanyang? Tinanggal mo. Hindi lamang pinadaan mo sa malumanay na hindi mo mapapahiya, hindi mo hihiyain ng isang tao. Talagang hiniya mo eh. Harap-harapang hiniya mo sapagkat the day before, nagkakamayan pala kayo sa isang event. Yung pala, may utos ka na nung araw ng pagkamay mo na siya'y sibakin. Kasi marami namang pamamaraan. Kung ang sinasabi nila, itong taong itong si Torre ay hindi sumunod sa patakaran. Kaya nga sinasabi ng DILG Secretary, we're a government of laws and not of men. Kung ano yung batas, sundin mo muna. Hindi mo pwedeng magpangunahan mo at ikaw ang masunod. Kung yun lang, kung itong pagtatanggal sa kanya, pinadaan nila sa, di ba, pwede mo namang kausapin siya. Mag-resign ka na lang para hindi masama ang dating sa'yo. Kasi kahit anong sabihin mo, pagtatanggalin mo nang walang kabog-abog, talagang malaking kahihiyan sa parte ni Torian. Pwede mo namang siyang pina-resign muna. O kaya naman, pwede mo namang in-announce na dahil kailangan mo siya sa isang lugar, ililipat mo. Pero hindi. Talagang pinahiya mo eh. At pinakita ninyo na itong taong ito ay hindi sumusunod sa batas. Ngayon, kung hindi siya sumusunod sa batas, i-appoint mo ngayon. Kasi ang balita, magtatayo ng isang komisyon para imbestigahin yung flood control o kung anumang anomalya at siyang gagawing investigating siya. Kung yun tinanggal mo dahil sa hindi marunong sumunod sa batas, sa regulasyon, paano siya mag-iimbestiga sa mga hindi sumusunod sa regulasyon at sa batas at nagnanakaw? Hindi ba? Mali. Hindi mo pabayaan mo na siya magretiro. After all, deserving din siya. Habang tayo ay medyo nakakaawa yung ginawa sa kanya dahil hiniya siya. Ang suma total din, masyado siyang naging pumasok sa ulo niya ang kapangyarihan bilang PNP chief. Yung ginawa niyang maras na pagsalakay na pwede namang hindi gawing karahasan ang pagsalakay sa Kingdom of Jesus Christ. Ang pagsira niya ng mga ari-arian, ang pag-organisa niya ng libu-libong mga pulis, overacting, overkill, lahat. Hanggang humantong ito sa pagsira mo sa banal na lugar, isang religious institution, sinira mo. Pangalawa, yung ginawa niya kay Presidente Duterte, alam niya naman na yun ay illegal dahil siya naman ay nakikinig sa mga pahayag ng iba't ibang mga may kaalaman sa batas at sinasabi na talagang mali yan. Alam naman ng bawat isa ay mali yan at politika lamang yan. Pero sinunod yan. At ngayon, dahil nasunod niya, lumakas siya, kumbaga, lumakas sa may mga kapangyarihan at napupuri siya. At katunayan, nung sa SONA, pati yung kalokohan niya sa boxing match niya, na publicity stunt niya, na banggit ang ng Presidente Marcos sa kanya. SONA. Yun lang, lalo na makiulo. Kaya nakita mo nakita mo ba yung Franco, nakita mo ba yung viral? Nung bumisita siya o umaten siya ng isang official activity, 6 na motorcycle cops, 2 sasakyan, puno ng pulis ang nag-escort sa kanya. Pumasok talaga sa ulo. Yumabang masyado eh. Kaya pagkatapos puno pang mga pananalita niya tuloy, mga netizens eh. Sinabi na kasi, mga pangit ng mga adik, walang gwapo. Ngayon, dahil, di ba, inaako sana ng presidente na
adik daw. O parang pinatamaan mo na yung presidente. Mga ganun ba? Hindi siya, madalit sabi, hindi siya naging maingat. Ang tawag doon ni Presidente Duterte sa mga ganung tao, hubris. Sobrang yabang. Nakalimutan niya na yung mga opisina, yung paghawak mo ng posisyon ay hindi forever yun. Walang forever dyan. May hangganan yan. Kaya tingnan mo, yung kung ano yung kayabangan na ginawa mo, ayun, talagang pinalagapak ka. Kaya pati itong si Senador Bato, naaawa sa kanya. Kasi Magic, kung ako naman yan, di siyempre, magpapaya. Pagkatapos kung sinunod, yung mga illegal na order mo. Tapos bigla mo lang mong kilala ka pa. Ay, alam mo, yan ang problema. Kaya sa akin, mali yung i-appoint mo. Parang lalo mo lang ang tao, lalo lang mawawala ng pagtitiwala dun sa appointing power. Dahil tinanggal mo na nga, hiniya mo na nga, tapos sasabihin mo, may tiwala ka pa. Kung may tiwala ka, dapat pinaganda mo yung paglipat sa kanya. Yan ang sa akin dyan.